Okay, mga sir, magandang araw. Good news, meron na tayong bagong program para sa ating 3-in-1 timer. So dati, dedicated lang itong board na ito para sa 3-in-1 car wash vendo. Pero since applicable din pala ito sa 3-channel helmet cleaning vendo, ginawan ko na ito ng program para ma-cater yung mga request nyo. So madaming nagre-request sa akin na gumawa daw ako ng helmet cleaning vendo na 3-in-1. Kaya ginawa na natin. So, dito sa video na 'to ide-demo ko kung paano iwa-wiring or ikakabit yung mga devices. So, by the way, wala akong disclaimer lang, wala akong first hand experience sa pag-build nito. So, yung, basis ko sa paggawa ng ano, ng program tsaka ng hardware is based dun sa request ng isang builder natin na naging suki ko na rin, okey? So, i-di-discuss lang natin yung mga wirings ng ating mga devices dito sa ating, ah, dedicated timer for helmet cleaning vendo. Mag-start tayo sa 12 volts power supply. So, yung itong power supply na 12 volts, ito yung magpa-power sa ating, timer. So, puwede tayong gumamit nitong centralized, ikakabit natin dito sa screw terminal. So, take note lang sa polarity, meron niyang 12 volts tsaka ground na label. Or puwede rin tayo gumamit nitong 12 volts adapter. Ikakabit natin dito sa DC jack. So, yun lang sa power supply. Next, dako naman tayo sa coin slot tsaka sa bill acceptor. By the way, pwede ito coin slot, pwede rin kabitan ng bill acceptor. So, dito sa timer, yung coin slot, straightforward lang. Yung ground, ikakabit mo sa ground. Yung white, ikakabit mo sa coin or sa signal terminal. Tapos yung red naman sa positive 12 volts. Tapos yung bill acceptor naman, yung orange tsaka yung purple, iko-connect nyo sa ground. Tapos yung blue, ito yung signal wire, kakabit nyo sa bill or sa signal terminal. Tapos yung red naman, kakabit nyo sa 12 volts. So yung green tsaka yung yellow, hindi natin yan gagamitin. So walang gamit yan, hindi nyo i-connect yan. Next, dito naman tayo sa mga buttons tsaka sa LEDs tsaka sa display. So meron tayong tatlong terminal para sa button. Button 1, button 2, tsaka button 3. Itong buttons na ito is for use lang sa start ng cleaning process. So, isa lang yung ikakabit nyo. Pero parehas lang sila ng functions itong tatlong to. So, kahit alin dyan yung kabitan nyo ng button, parehas lang sila start yung function. So, isa lang yung gagamitin nyo. Huwag nyo na ikabit yung tatlo. Kasi alin man dyan, pwedeng gamitin as start button. Okay? Tapos, meron tayong LED 1, LED 2, tsaka LED 3. Itong mga LED na to, ito yung i-indicate kung anong process na yung currently working. So, nagko-correspond ito kung anong relay number yung naka-activate or naka-energize. Halimbawa, LED 1, iilaw yan pag naka-activate yung relay 1. Itong LED 2 naman, iilaw yan pagka na-activate yung relay 2. Ganon din ang LED 3. Pag naka-activate ang relay 3, iilaw ang LED 3. Kukonek nyo yan, meron niyang kasamang GST connector. So, yung black sa ground, yung red sa 12 volts. So, parehas lang yan yung tatlo. Yung black sa ground, tapos yung red sa 12 volts. Para hindi kayo mahirapan, idugtong nyo lang yung LED nyo sa JST connector na kasama ng ating board pag nag-order kayo. Tapos yung LCD naman, i-connect natin dito sa gitna. Meron yung 4-pin DuPont pin header. So, dyan nyo i-connect yung DuPont wire na kasama rin sa order nyo. Pag nag-order kayo, kasama na rin itong LCD na 20x4. Okay? Lastly, itong relays. So, dito sa example natin, para madaling i-illustrate, mga relay yung gagamitin ko. So, nasa sa inyo na yan kung paano nyo gamitin itong tatlong relay na to. Yung purpose nito is for triggering purposes lang naman ng mga devices na ikakabit nyo. Okay? Dito, para madali lang ma-illustrate,
gagamit ako ng relay na connected sa 220 volts na source. Assuming na yung mga ikakabit nyo is 220 volts din. Okay? Yung isang linya ng 220 volts, directly connected yan sa mga outlet, sa tatlong outlet. Tapos yung pangalawang linya ng 220 volts source, kakabit nyo yung isa sa tig-isang pin ng relay, yung tatlong relay. Tapos yung pangalawang pin ng bawat relay, i-connect nyo yan sa mga outlet. So relay 1 sa outlet 1, tapos relay 2 sa outlet 2, tapos relay 3 sa outlet 3. Again, kayo na po bahala kung paano nyo gamitin itong mga relay na to. Ang purpose lang naman ito is for triggering purposes. So parang switch lang yung function niya dito sa circuit. Okay? Kung mga builders kayo, siguro alam nyo na yan. May mga basic knowledge naman tayo sa electricity, di ba? Kung 12 volts, pwede rin. Kung 220 volts, pwede rin. Kahit ano. Basta i-control nyo via relay. Okay? Yun lang po at maraming salamat. Abangan nyo sa next video kung paano naman i-set yung parameters tsaka yung example natin ng operation ng ating helmet cleaning window. Okay mga sir, magandang araw. Good news. Wish granted na dun sa mga laging nagre-request ng special 3-in-1 or 3-channel helmet cleaning window. So yung dati nating 3-in-1 car wash, so ginawa ko rin yon para maging usable para sa ating helmet cleaning window. Pero pag umorder kayo, iisa lang yung function niya, hindi katulad ng Z-timer na multi-function siya. Okay, so pag umorder kayo noon, pipili kayo kung ano yung program na nakapaloob, kung helmet cleaning window ba or 3-in-1 car wash window. Okay, dito sa demo ko ngayon, ipapakita natin yung paano i-set up yung ating helmet cleaning window. Okay, start tayo sa parameter setting. So gaya ng 3-in-1 car wash window, same ng process ng pag-setup ng parameters. Unang-unang yung gagawin, isi-short nyo muna yung mode jumper, tapos i-restart nyo or ipa-power off, tapos ipa-power on ulit. So pag nag-power on, ang lalabas ito. So ito yung parameters na isi-setup natin. So tatlo ang process based dun sa isang builder na nag-request sa atin. So preheat, merong fogging, meron ding sanitize. So dito sa example ko, nakaset sa 10 pesos ang price. Yung preheat is 20 seconds, yung fogging is 15 seconds, yung sanitize is 10 seconds. Kung gusto nyong baguhin, simple lang naman. Parehas lang din ng procedure ng 3-in-1 car wash window. Switch 1 para ilipat yung digit, tapos switch 2 para increment. Okay? So, balik natin sa 10. Tapos, switch 1 para malipat kung saan nyo gustong baguhin yung time. So, sa example ko ngayon, ito lang muna para madali nating So, actually, baguhin ko yung preheat para mas mabilis tayo matapos. Yung preheat, gawin na lang natin 10 seconds para mas mabilis. Okay? Tapos, para i-save, ganun din. Press and hold switch 1. While pressing switch 1, press and hold switch 2. Tapos yan, parameter setting, save. So, please reset or restart. So, i-restart nyo na. Power off, tapos power on ulit. Okay, so ito na yung display ngayon pagka naka-standby siya. So, try natin hulugan ngayon ng 5 pesos. So, pag naghulog ng 5 pesos, since 10 pesos yung price natin, hindi yan mag-i-start kahit pinindot nyo yung start. Kahit ilang beses nyo pindutin yung start, walang mangyayari. So, kailangan at least hulugan siya ng 10 pesos. So,
So, hulugan ko ng 10 pesos or another 5. So, ayan, 10 pesos. So, napansin nyo, nakalagay dyan, press start button. So, pwede nang pindutin yung start. So, by the way, papakita ko lang, meron tayo ditong tatlong LED. So, ito yung nakakabit sa LED JST connectors. LED 1, LED 2, tsaka LED 3. Okay? Tapos ito naman yung sample natin ng start button. Press ko yung start. So, yung current process is preheating. So, nakailaw ngayon yung LED 1 or naka-activate yung relay 1. Tapos, lilipat siya sa relay 2 after 10 seconds. Nasa fogging naman tayo ngayon. Tapos, after 15 seconds, lilipat naman siya sa sanitizing. So, ayan. So, LED 3 na yung nailaw. So, relay 3 na ngayon yung naka-energize. Pagkatapos ng time, ayun, helmet cleaning completed. Thank you and ride safe. Okay, yun lang. Maraming salamat. Oh, by the way, pakita ko lang sa inyo. Pag halimbawa, nagulong kayo, tapos nagulong kayo ng 10 pesos, tapos pinindot nyo yung start. Pindutin natin yung start. So, nag-start habang gumagana yung ating vendo. Kahit may maghulog, walang problema. Okay? Kahit may maghulog, hulugan ko ng 5. Dagdagan ko pa ng 5. Yan. So, 10 pesos yung hinulog ko. Check natin mamaya. While ongoing yung cleaning process, tumatanggap pa rin yan ng coins. Walang problema. I-credit pa rin niya yan. Hintayin lang natin konti. 5 seconds na lang. Yun, complete na. Tingnan natin yung standby ngayon. Yun, may 10 pesos na. Di ba? So, kahit on process, kahit tumatakbo yung ating vendo, tumatanggap pa rin yan ng coins. Walang problema.